Kahit itinanggi na ni Coach Chito Victorero ang usapin tungkol kay Terence Romeo para sa Magnolia, mainit pa ring pinag-uusapan ang posibleng paglipat ng dating SMB player sa ibang koponan. Pumapalag naman si Coach Yeng sa pagkatalong nalasap sa mga kamay ng Meralco, bunga umano ng malaking free throw na naibigay sa grupo ni Coach Luigi Trillo at ang oras ng bakbakan ng Gilas at New Zealand inilabas ng Tall Blacks. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Habang nasilayan na ng SMB fans na mag-perform si Wami Chongson at Andreas Kahilig sa SMB, nananatili namang usap-usapan na nagiging lagay ni Terence Romeo sa Terra Firma. Una nang pinabulaanan ni Coach Chito Victorero ang isyong mapupunta sa kanila ang dating SMB player. Pero base sa lumalabas na pahayag, posible umanong matrade si Romeo sa hindi pinangalan ng kupunan bago pa ito maglaro sa Terra Firma. Narito ang pahayag. Tutukan natin ang sinabi ni PBA Insider sa kanyang official Twitter or X account. Malaki ang posibilidad na matrade si Terence Romeo bago siya maglaro para sa Terra Firma. Wala siyang pinalampas na laro noong semifinals nung nakaraang komperensya at hindi na siya nag-ensayo simula nang matanggal ang SMB sa Hinebra. Kaya saan niya nakuha ang injury tulad ng sinasabi ng kupunan. May point naman siya doon, di ba? Kung walang pinalagpas si Terence na bakbakan nung nakaraang conference at hindi na siya naglaro matapos ma-eliminate ng Hinebra sa semis, tama yung sinasabi or yung tanong ni PBA Insider. Saan nakuha ni Terence ang injury na sinasabi ng Terra Firma ngayon na nagiging dahilan bakit hindi siya nakikita sa court para tulungan ang Terra Firma, di ba? Parang kung titingnan mo talagang mabuti, kung susuriin mo siya, yung sinasabi ng team na may injury si Terence medyo hilaw. Maliban siguro kung na-injured siya sa practice ng kupunan bago pa magsimula ang Commissioner's Cup. Kaso wala atang ganong declaration ng Terra Firma. Okay, sige, sabihin naman natin na iti-trade nga siya dyan. Parang wala naman atang umuugong na balita maliban sa Magnolia ni Coach Chito. Kaso, pinabulaanan na nila yan. Wala raw sa radar nila si Terence. Kaya siguro yung tanong, saan siya pupunta in case na totoo yung balita na ite-trade matapos siyang lumipat dito. Pero syempre, dali naman mag-deny talaga para hindi na magkaroon kagad ng usok or hindi na rin mabulilyaso yung nilulutong lipatan or kalakalan in case na meron naman talaga. Pwede naman yun. Tapos gugulatin na lang nila yung fans na lumipat na nga si Terence. Yun, posible talaga yun at walang imposible. Dahil kung hindi talaga siya maingay, posible rin na choice talaga nila yun na gawing tahimik yung transaction in case na meron lang talaga. Sa akin naman, hanggat hindi siguro nagkakaroon ng linaw, naniniwala pa rin ako na maglalaro siya dito sa Terra Firma. Siguro sa akin, maniniwala na lang ako kung andyan na, di ba? Kung na-trade na talaga si Terence. Sa lahat na nangyayari, tahimik si Terence Romeo sa kabila ng mainit na usap-usapan. Pero kung nananahimik si Terence, hindi naman nagpapigil si Coach Yeng Guiao. Inilabas pa rin niya ang nararamdaman sa pagkatalo ng Rain or Shine sa Meralco noong nagdaang linggo. Dito ay tahasan niyang binatikos ang ibinigay na free throw sa kalaban dahilan umano ng kanilang pagkatalo. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa tingin ko, mas malapit yung laro kumpara sa sinasabi ng score. Yung naging malaking factor dito, yung 43 free throws na binigay sa Meralco. Kung gaano ka-close yung laban at nakapag-free throw ka pa ng 43 times, mahirap kang talunin talaga kung ganun karami yung free throws na binigay sa'yo. Well, mahirap mag-react dito, di ba? Unang-una, hindi naman tayo expert, lalo na kung tawagan ng referee ang pag-uusapan dyan. Pero dun tayo kakapit sa sinabi ni Coach Yeng na mahirap talagang talunin ng isang team na maraming free throw na nakuha. Para sa akin, malaking factor talaga free throw sa bakbakan. Hindi mo pwedeng itsapwera yan dahil kayang ipanalo ng kahit isang free throw yung laban. Ang sinasabi kasi ni Coach Yeng, sobrang dami nang naibigay sa kalaban. 43 free throw actually yun. Tapos na-convert ng Meralco ang 32 sa free throw na yon. Ibig sabihin, ang laking bilang nun. Base rin sa kanya at sa record, mas marami silang foul na nakuha kumpara sa Meralco. Yung kanila 31, pero yung kalaban or yung Meralco 30 lang sila. Aminado naman si Coach Yeng na may fouls talaga doon na pwedeng mag-free throw ang kalaban. Kaya lang, hindi niya matanggap talaga yung ganong karaming na ibigay ng rep sa kabila. Binibida rin niya na every conference sinisiguro nila na konti lang na ibibigay nilang fouls. Kasi nga, malinis umano yung kanilang depensa. Anyway, katulad ng sinabi natin, mahirap na usapin yan dahil napaka-technical niyan. Sarap talagang bagsak niyan. Kaya kahit umangal si Coach Yeng sa dulo ng kanyang pahayag ng makapanayam ng media, inamin na rin niya na wala talaga siyang magagawa. Kung tila sumang-ayon na rin si Coach Yeng sa nangyari, patuloy naman ang panghihikayat ng Tall Blacks New Zealand sa lahat na huwag kalimutang bumili ng tiket sa laban nila ng Gilas, Pilipinas. Kasunod ng panghihikayat, inilabas din nila ang oras ng bakbakan at para sa nag-aabang,
Narito ang oras ng nasabing laban. Tutukan natin ang inilabas na oras ng Tall Blacks sa kanyang official IG or Instagram account. Okay guys, so bago natin tuloy ang silipin ang kanilang pahayag tungkol sa oras ng laban, shoutout muna kay Roldan Santa Ana. Sir, anong oras po dito sa Pilipinas mapapanood ng live yung laban nila sa New Zealand sa third window? At eto na po yan. Base sa inilabas na pahayag ng Tall Blacks sa kanyang official IG account, magaganap ang bakbakan ng Gilas sa Tall Blacks sa ganap na ika-3 ng hapon. Oras po yan sa New Zealand. At dahil oras sa New Zealand ang nakalagay dyan, kailangan nating tingnan ang timeby.com or timeby.com. Saktong oras po makikita natin dyan. Okay, scroll natin to pababa. At ayun, 3 p.m. sa New Zealand, 10 a.m. naman dito sa atin sa Pilipinas. Siguraduhin natin yung oras na inilabas sa mismong website ng Ticketmaster. Eto siya guys, 3 p.m. talaga siya magsisimula. Sunday po yan, February 23, 2025 sa Spark Arena sa Auckland, New Zealand. Ibig sabihin, gising na gising tayo dyan. Umagang-umaga pa po yan sa 10 a.m., di ba? Good news yan. Walang mapupuyat katulad ng dati na may laro ang Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.